Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, pinangalanan na ni PBBM ang dalawa sa membro ng Independent Commission para sa pagbusisi o pag-inspeksyon kung merong anomalya sa infrastructure project sa gobyerno para hindi ito matulad ng nangyari ngayon. Kaya dito sa paglitaw ng babaeng ito na mamaya atin na pangalanan ay mukhang nanginginig ang mga tuhod ng kahit na kontraktor ay imbestigahan ito kung mayroong anomalya, congressman at senador at iba pang opisyal ng gobyerno na sangkot dito sa flood control scam na ito na talagang halos kalahati ng budget ng buong Pilipinas sa isang taon ay inubos nitong mga buhaya. Grabe. Kaya ito ang ating kaibigang sa iyong araw para sa introduction ng ating video. There will be no second house. Yari na. Ayan na ang babaeng kakatakutan ng mga bilyonaryong kontratista at politikong kurap. Grabe, nakita ng genius na mga mata at pag-iisip ng Pangulong Bongbong Marcos na siya talaga ang karapat-dapat na Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Tahimik, seryoso, walang halong drama. Pero ang lakad niya parang kampana sa gabi. Lahat mapapalingon. Bakit? Dahil sa bawat hakbang niya, manginginig ang mga opisina ng mga bilyonaryong kontratista. Nagpupulong ang mga politiko, humihinto ang mga kickback. Sino siya? At bakit biglang nanginginig ang mundo ng mga anomalya? Akala ng iba kaya nilang paikutin ang sistema, kaya nilang tapalan ng budget ang butas sa flood control project. Mga kababayan, bakit nga ba nagtayo si PBBM ng Independent Commission na mag-imbestiga dito sa flood control scam na ito? Ang kasagutan ay alam nyo yan. Alam nyo yan maaari, mga kababayan, dahil nga kung doon mag-imbestiga sa Kongreso, ay naroon din yung mga buhaya Pangiti-ngiti lang doon. At kung mag-imbestiga naman sa Senado, ay lalo na, katulad kay Jinggoy, di ba? Senate President Tempore, ay isa rin pala sa nakatanggap 300 million. Grabe. Kaya saan ka ba pupuntan yan? Kung sa Kongreso ang nag-imbestiga, mga buhaya. Sa Senado, buhaya din. Kaya paano imbestigahan kung ang nag-imbestiga ay sila mismo ang mga nag-corrupt, di ba? Kaya tama itong ginawa ni PBBM, kumuha ng independent body na hindi konektado diyan sa mga diyan sa lower house at upper house. Kaya itong unang babae dito na ating ipakilala ay grabe pala ito. Ang record nito sa pagbusisi, sa pagtingin, sa pagbalanse, at kung ano-ano pa. Parang espiya to parang spy ng anomalya. Kaya ngatog daw ang tuhod Nanginginig sa takot ang mga scammers. Congressman, senador o contractor man ay mapaihi ngayon sa kanilang salawal. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Pinangalanan na ng palasyo ang dalawa sa mga magiging miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na sisilip sa mga maanumalyang flood control project. Isang alkalde rin ang itinalagang magiging special advisor at investigador. Nakatutok si Jonathan Andal. Sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo ang dalawang magiging bahagi ng 3-member Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Si Singson, DPWH Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. Certified Public Accountant naman si Fajardo at Country Managing Partner ng SGV & Company, ang pinakamalaking professional services firm sa bansa. She has over 3 decades of experience in auditing,
internal controls, and risk management. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Special Advisor at tatayong investigador si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Okay, so marami ang nagtanong bakit kasama si Magalong, nagtrabaho pa yan ngayon di ba? Mayor ng Baguio. So ang kasagutan diyan, hindi talaga siya yung membro na nakaupo diyan sa Independent Commission for Infrastructure, kundi advisor lang daw si Magalong dahil napakaraming alam si Magalong. Kung parang ano din to parang NBI din to ang dami-daming alam Alam niya ang mga pangalan ng mga scammers sa gobyerno at kahit mga kontratista. At ito naman si former DPWH Secretary Rogelio Singson ay meron ng karanasan sa about DPWH kung paano ang kalakaran diyan. Kaya ito ngayon ang maganda, lalo na nandiyan si Rosana Fajardo na napakatindi ng resume. Napakatindi, marunong talagang gininto ang pag-iisip ito si Rosana Fajardo. Kaya kulang pa to Kukuha pa daw sa yung mga former DOJ secretary. Kukuha pa sa meron pang isang kukuning former senator na hindi na nauugnay sa scam. Kaya marami ito, siguro nasa 10 independent commission body ang i-recruit ni PBBM, yung mapagkatiwalaan talaga na hindi pwedeng masuhulan. Para hindi tayo kawawa, kagaya nung 2 araw ang nakaraan, hindi itinuloy ng South Korea ang pagpapautang sa atin ng 28 billion ba yun? 28 billion pesos na para sa infrastructure project. Kasi narinig ng presidente ng Korea, ng South Korea, na napakalaganap ng scam sa infrastructure project sa Pilipinas. Kaya hindi pinagpatuloy ng Korea ang pagpahiram sa atin ng 28 billion pesos. Kaya ayan na, nakikita na natin mga kababayan, di ba? Nawalan tayo ng integridad sa mata ng mga international community dahil dito sa mga scammer na ito. Kaya dapat lang susunod dito na komisyon na itayo ni PBBM ay yung firing squad komisyon, di ba? Bitay komisyon ang dapat gawin para matatakot talaga yung mga magnanakaw at mga kontratista. So, katulad sa Amerika, mayroon pa ring firing squad doon Sa isang estado ng Amerika, mayroong firing squad, mayroong electric chair, at mayroong injection, kompleto doon. Pero dito sa Pilipinas, wala Kaya nagiging pugad ng mga magnanakaw ang Pilipinas dahil nga hindi sila mapatawa ng parusang kamatayan. Imprisonment lang alam naman natin kapag life imprisonment, pwede rin yan maparole, makalabas within 10 years kapag nagbait-baitan sa loob ng kulungan. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng GMA Integrated News. Dating hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. Ang tatayong chairman ng komisyon, iaanunsyo raw mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na araw. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagan 3 pinangalanan kanina pero wala pa silang tugon sa ngayon. Meron akong hula dito mga kababayan. Baka isa diyan si General Ture, kaya tinanggal siya ni PBBM para ilagay sa isang komisyon. Baka siya yung taga-aristo, di ba? Kasi hindi pa yung nag-retire, general pa rin yun Kaya pwede siya yung MP or parang military police ng komisyon na ito na yung kanyang grupo ang huhuli kasi marami nang hinuli ito na big fish, malaking isda. General Ture, yan ang tingin ko dyan. 99% ako naniniwala na kasama si Ture sa independent commission na ito. Kaya lagot na tong mga walang sinasanto si Ture.
Kahit anak nga ng Diyos, di ba? Kahit saan maghukay ay sinusundan ni Tore. Si Digong, walang nagawa, di ba? Takot din pala sila kay Tore. Kaya, ito na yung tinatawag ko na Dragon Slayer. Si General Tore ay papasok na sa ibang komisyon na mas matindi dahil ang gagawin nila ay paghahabol sa mga buhayang magnanakaw. Alright, balik tayo sa balita. Pagtitiyak ng palasyo, Wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, Ayan. there will be no sacred cows. The commission will begin its work immediately. pero bakit kaya napili si Magalong kung ang sabi noon ng Pangulo, walang politikong itatalaga sa Independent Commission? Ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission. So bigyan po natin siya ng pagkakataon. Walang binigay na timeline ng palasyo kung kailan matatapos ng ICI ang investigasyon nito sa rami ng dokumentong kailangan nilang busisiin. Pero inatasan silang buwan-buwan na mag-report sa Pangulo. May tutulad sa hukuman ng kapangyarihan ng ICI. Pwede itong magsagawa ng pagdinig, maglabas ng sabina sa mga ipatatawag na testigo at dokumento, magrekomenda ng isa sa ilalim sa Witness Protection Program, humingi ng report ng investigasyon ng mga komite ng Kamara at Senado, court records ng Sandigan Bayan, at mga libro, kontrata at bank records. May kapangyarihan din ang ICI na magrekomenda sa otoridad na maglabas ng hold departure order, magpauwi ng nasa abroad, at magpa-freeze ng mga ari-arian, mga deposito kung may sapat na basihang galing sa anomalya sa flood control o infrastructure project ang mga ito. Ito yung maganda, yung freezing or seizure of assets. Kasi pwedeng mapunta sa gobyerno yan eh. Katulad ng ginawa ni Cory, meron siyang sequestering agency, yung mag-sequester. Yun ang kay Cory. Sinequester ni Cory ang mga ari-arian ng mga Marcos noon. Ngayon ito naman freezing and seizure, pareho din yan. Pwedeng mapunta sa gobyerno ang mga na-freeze na asset and seizure of assets. Kaya powerful pala ang ang ahensya na ito kasi kompleto sirkados eh. Pwedeng magpadala ng subpoena, pwedeng kumuha ng witness, pwedeng mag-freeze ng seizures or freeze ng mga assets. Ang problema nga lang dito yung sinabi ko kanina, yung kukuha sila ng record sa House at sa Senate. Alam naman natin na may nagtatakip din, pinagtatakpan nila eh. Pero ganun pa man, okay na rin ito kasi nga independent body na siya. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boys sa ICI or Independent Commission for Infrastructures? Ito ang ahensya na sumisilip kung mayroong katiwalian, at kung mayroong katiwalian, anomalya, hahabulin ito at pwedeng i-freeze at pwedeng embargohin ang mga properties ng mga buhaya na ito. Katulad ng mga diskaya, pwedeng i-freeze and i-seize yung mga kanilang mga mansyon, mga gusali at mga luxury cars. Yan, balikan natin to mga kababayan, itong function nitong ICI, Independent Commission for Infrastructure. So, Executive number 4 na pala ito ng Presidente. Executive number 4 ang kanyang power ng ICI, ng Independent Commission for Infrastructure, ay to conduct hearings. Makapag-issue din pala ng subpoena, ibig sabihin merong isang maestrado na dito. Merong isang judge dito, di ba? Meron isang abogado na magaling na dating nagtatrabaho sa Supreme Court o kaya sa DOJ. Yun yung ilagay diyan kasi merong to issue subpoenas. Kailangan nila ng attorney diyan o abogado. Okay, ano pa ba? So ito isa, obtain from Senate and House of Representative information and documents. Ito yung mahirap. Kasi doon sila kukuha sa Senado at Kongreso eh. Paano kung pagtakpan yung mga buhaya, di ba? Nako. Kailangan dyan merong insider, di ba? Merong parang undercover sa Senado na isang senador din. Andin sa Kongreso ay meron din
na membro pa rin ng Congress pero directly connected dito sa ICI or Independent Commission for Infrastructure Projects. Okay, tapusin na natin ng video. Ng mga komite ng Kamara at Senado, court records ng Sandigan Bayan at mga libro, kontrata at bank records. May kapangyarihan din ang ICI na magrekomenda sa otoridad na maglabas ng hold departure order, magpauwi ng nasa abroad at magpa-freeze ng mga ari-arian, mga deposito kung may sapat na basihang galing sa anomalya sa flood control o infrastructure project ang mga ito. Ito yung maganda, yung freezing or seizure of assets. Kasi pwedeng mapunta sa gobyerno yan eh. Katulad ng ginawa ni Cory, meron siyang yung sequestering agency, yung mag-sequester. Yun ang kay Cory. Sinequester ni Cory ang mga ari-arian ng mga Marcos noon. Ngayon ito naman, freezing and seizure, pareho din yan. Pwedeng mapunta sa gobyerno ang mga na-freeze na asset and seizure of assets. Kaya powerful pala ang ano na to, ang ahensya na ito, kasi kompleto silikados eh. Pwedeng magpadala ng subpoena, pwedeng kumuha ng witness, pwedeng mag-freeze ng seizures or freeze ng mga assets. Ang problema nga lang dito, yung sinabi ko kanina, yung kukuha sila ng record sa House at sa Senate. Alam naman natin na may nagtatakip din, pinagtatakpan nila eh. Pero ganun pa man, okay na rin ito kasi nga independent body na siya. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boys sa ICI or Independent Commission for Infrastructures? Ito ang ahensya na sumisilip kung mayroong katiwalian, at kung mayroong katiwalian, anomalya, hahabulin ito at pwedeng i-freeze at pwedeng embargohin ang mga properties ng mga buhaya na ito. Katulad ng mga Diskaya, pwedeng i-freeze and i-seize yung mga kanilang mga mansyon, mga gusali at mga luxury cars. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat, and sa mga bago pa lamang sa channel na kapisita, just please click that red button down below para palagi tayong updated, at malaking tulong ang pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam.